back to our channel. So, for today's video is pupunta kami sa street market sa Provincial Park. Tara, samahan nyo kami. So now guys, papunta na kami sa Provincial Park at tamang pa-fresh lang. So ngayon, malapit na kami sa Provincial Park at ang init ng panahon ngayon. Pero enjoy pa rin namin ito. At ayan si Mang, tamang upo lang. Guys, nandito kami ngayon sa business center sa Provincial Park. Tara, samahan nyo kami explore ang street market dito sa Provincial Park ng Roa City. Tara na! Pagkarating namin agad dito sa business center, inyo agad makikita ang iba't ibang disenyo ng kapistahan at dito rin ninyo makikita ang iba't ibang mga tinda ng bawat isa dito sa kanila. Sa kabilang dako, pagpasok namin sa Provincial Park ay marami kaming nakita na mga tindahan ng mga street foods. Masasarap at nakakatakam ang mga pagkain dito at nakakagutom rin. Nag-ikot-ikot kami ng mga kasamahan ko sa Provincial Park at marami kaming nakitang mga nagtitinda ng mga street foods na talaga namang nakakatakam. Sa aming paglilibot ay naisipan namin bumili dahil ginutom kami sa paglilibot namin sa Provincial Park. Marami kasing nakakatakam na mga pagkain dito. Murang-mura pa. At ayun, enjoy na yung mga kasamahan ko. At ayan, si Ria May, parang sarap na sarap sa kanyang kinakain. At hindi talaga natin maipagkakailan na masarap talaga ang pagkain galing sa ating sariling bayan. Mura na, masarap pa. Kaya ayan, maraming tao ang bumibili. At tignan nyo naman si Ria May, patuloy pa rin sa pagkain ng isaw. Ikaw ba naman, hindi ka ba nabibili ng isaw na 5 piso lang? At pagkatapos noon ay naglibot na rin kami sa ibang mga tindahan. At nakita namin ang mga iba't ibang binibenta na ang sasarap at syempre mura pa. Merong mga milk tea, pizza, coffee at ano-ano pa. At ayan, parang may ginaganap din na event dito ngayon. At dahil sa paglibot namin ay inuhaw yung aking mga kasama at bumili sila ng buko juice. Masarap na, mura pa, at higit sa lahat, malaki pa ang lalagyan. At ayun, hindi na siya nagdalawang isip pa at bumili na rin siya. Hindi rin nagpatalo si Ria May at si Mary Jane, bumalik pa sila at bumili ulit ng mga pagkain. Talaga namang hindi ka masasawang bumili, lalong-lalo na mas mura talaga ang binibenta dito. Tignan nyo naman ang mga pagkain, ang sasarap. At ayan, tignan nyo ang mga palamig na binibenta nila. Hindi talaga kami nakapigil sa aming sarili at bumili na rin kami. Ayan, si Ria May, Gina G talaga. Maraming siyang nakakain. Talagang hindi niya tinitigilan ang mga pagkain dito. At ayun, tignan nyo naman, sobrang sarap noon ng lemonade. 10 piso lang yon. At ayun, naglakad-lakad na kami pagkatapos naming bumili. At ayan mga kaarat na sa aming paglalakad. Tapos yan, tapos kami ng aming mga biniling pagkain at drinks. Dito, makikita nyo mga kaarat na kami ay pumunta sa Provincial Park. Dito ay ang tanawin napakaganda at kami ay naglalakad.
saka hindi mo talaga may pagkakaila na sobrang sarap ng mga pagkain galing sa ating mga kasimanwa o galing sa mga taga-Rojas talaga o Kapiseño. Dahil hindi mo nga talaga may pagkakaila na napakasarap ng mga binebenta nila at napakamura pa. Ayan, tignan nyo naman ako. Sarap na sarap sa aming kinakain. At nandyan kami sa gilid, nagpapahinga kasi maya-maya ay babalik na din kami upang magtingin-tingin pa ng iba't ibang pang mga binebenta doon sa labas ng Provincial Park. At habang naghihintay kami, tamang kwento lang din kami sa mga bagay-bagay at sinusulit lang namin ang pagkakataon na ito dahil minsan na din naman kaming makagalas sa bayan at magtingin-tingin at kumain ng mga pagkain na napakamura at napakakasarap. Ayun na nga, pagkatapos namin kumain at magpintuhan sa loob ng Provincial Park, at eto na kami at lalabas na upang tumingin-tingin pa ng iba't iba pang mga binebenta sa labas ng Provincial Park. At ayan, tingnan nyo ako, tawa pa rin kami ng tawa ni Mary Jane na parang hindi napapagod sa kakatawa kanina pa. At ayan, napakaganda talaga ng Provincial Park at napakaganda talaga ng Rojas City Capiz. Ayan, palabas na kami ng Provincial Park. At napakadaming tao sa labas na parang may ginaganap yatang aktibidad o sayawan sa labas ng Provincial Park. Ayan, napakaraming tao at nagsisiksikan na nga sa paglabas. At ayun, kitang-kita naman na parang dinudungog ang Provincial Park sa araw na iyan. At tingnan nyo naman ang napakagandang mga disenyo o mga bagay-bagay sa gilid namin na yan, napakaganda. At meron pa ang mga taong nakasuot ng mga kanilang mga costume na parang nagkaganapin talagang sayaw dito sa Provincial Park. At tingnan nyo naman, napakaganda talaga ng kanilang mga disenyo. At ayan, meron din mga batang naglalakad. At eto na nga, pagkatapos naming maglibot-libot sa Provincial Park ay natapos na din ang araw na itong masaya at pauwi na kami galing dito at maraming mga bagay ang aming nagawa sa araw na ito. Napakaganda talaga ng disenyo at yan ang isa sa napansin namin na ang gaganda ng mga disenyo ng bawat tinda at ang sasarap ng mga binebenta nila na napakamura pa. Kaya madadala talaga nito namin ang memorya na ito hanggang sa aming pag-uwi. At ayan, umuwi kami ng masaya at kahit medyo nabawasan ang aming mga pera ay masaya pa din kasi marami kaming nagawa sa araw na ito. Hi guys! So sa video na ito, dito namin sasabihin yung aming mga experiences, realizations, at natutunan sa pagpunta namin sa street market doon sa Provincial Park. So, umpisahan ko na sa akin. Una kong nagustuhan ay ang disenyo. Bakit? Dahil nakikita mo doon o makikita mo doon na talagang sinusuportahan natin or pinapalaganap natin ang ating kulturang Pilipino, hindi lamang kulturang Pilipino, kundi kultura natin bilang isang Kapiseño. Ikalawa ko na mga gustuhan ay ang mga tao. Bakit? Dahil kahit na maliit lamang o hindi naman ganoon kaganda or kalaki ang pwesto ng mga nagbebenta doon ay dinugtungo pa rin talaga nila at talaga namang pinipilahan ng mga binibenta doon. Ikatlo, ang pinakagusto ko sa lahat ay ang mga pagkain. Hindi natin maipagkakaila na tayong mga Pilipino at lalong-lalo na ang mga Kapiseño ay masasarap magluto. Nagustuhan ko doon, lalong-lalo na sa pagbili ko ng lemonade. Napakamura nito sa 10 piso ay mag-refresh na ang iyong katawan, mabubusog ka pa at marirelax pa ang iyong mind at ang iyong body. At last na nagustuhan ko doon ay ang
ang mga taong napakasaya at mga nagbebenta. Hindi natin maipagkakailanan ito kahit sila ay pagod na. Makikita pa rin natin na sila ay masaya. Masaya pa rin nila tayong ibinati. Masaya pa rin silang nagbenta para sa atin. Kaya marami akong natutunan sa ating pagpunta sa street market doon sa Provincial Park. Hindi lamang sa pagkain, pati na rin sa lahat ng aspeto ng bagay. At alam ko rin meron din kayong gustong i-share sa amin o sa kanila sa inyong mga natutunan, experiences sa pagpunta natin doon. At umpisahan natin sa iyo, Mary Jane. Ano nga ba ang mga nagustuhan mo doon sa pagpunta natin? Bukod sa mga sinabi mo, Jenny, ay nakita ko rin doon ang mga iba't ibang mga produkto na nanggaling sa ibang lugar dito sa Capiz. Meron doong mga prutas, mga gulay, at iba't ibang mga kagamitan na dinadala dito upang ibenta para sa mga nagdadarayo na hindi taga dito. At nakaka-proud talaga kasi pinapakita nila kung anong meron tayo. Baga, support local. Oo, kung anong yaman ang meron tayo mga kapisenyo. At yun lang yung kasi nabanggit mo naman lahat. Siguro si Ria May, meron siyang may dadagdag. Bago ka muna, siguro yung sinasabi mo is yung suportahan ng bawat isa, hindi lamang sa ibang bagay, sa aspeto na yon, pati na rin sa pagkain. Talagang binabahagi nila na marami tayong pagkain na may aalay sa mga tao, na swak na sa bulsa at mabubusog ka pa. At ikaw na, Yami? Kahit tumitingin ka lang sa amoy or aroma ng pagkain, talagang mapapalaway ka at mapapadili ka, hindi ba? Hindi lamang yung napansin nyo sa produkto, sa pagkain, sa mga tao na nakikipag-interaction, mga nagsusuporta sa isa't isa. Yung nakita ko talaga is yung tanawin talaga doon sa Maragtas Kapistahan, doon sa Provincial Park na dinayo natin. Doon pala makikita mo talaga na kahit yung simoy ng hangin habang tumatanaw ka lang sa paligid ay makikita mo talaga yung kagandahan at importansya nila, yung effort, kung paano nila dinisenyo yung lugar na iyon. Tapos habang mapaparelax ka lang talaga, mapapaisip ka na ganyan talaga. Ang gagaling talaga ng mga kapisenyo. Talaga namang hindi mo maiiwasan o hindi mo talaga maipagkakaiya na isa tayong kapisenyo. Dahil sa kultura, sa disenyo at sa pagkain, ay pwede talaga natin ito may pagmamalaki sa ibang tao. Kaya marami talaga tayong dapat na suportahan dito sa ating lugar, hindi lamang sa aspetong bagay o sa mga gamit, kundi na rin sa mga pagkain. Dahil palagi natin tatandaan na dito sa Kapisenyo, mura na ang pagkain, masarap pa. At isa din sa mga nagustuhan ko doon ay makikita ko talaga yung saya ng bawat pamilya pumunta doon. Dahil hindi na sila pumunta doon para lamang makita o makabili ng pagkain. Minsan pupunta na sila doon para ma-experience nilang makipag-bonding sa kanilang mga pamilya. Yes, mag-enjoy. Dahil doon sa pagpunta natin, tayo mismo ay nag-enjoy rin tayo. At marami tayong nakita mga disenyo, hindi nga tayo pamilyar sa iba. Diba? Yung mga disenyo na kanilang, yung mga cottage yata doon, or mga pestong, mga bahay kubo na merong iba't ibang produktong binibenta, hindi nga tayo medyo familiar doon. Kaya na-amaze din ako doon na marami pala talaga tayong mga bagay na dapat pang malaman about sa ating kulturang Pilipino at kulturang Kapisenyo. At sa ating pag-alis doon, madadala talaga natin yung aral na dapat natin matutunan doon na saan man tayo dalhin ng buhay, saan man tayo dalhin ng panahon, palagi natin tatandaan na kung saan tayo nanggaling. Palagi natin susuportahan kung sino yung ating pinanggalingan at ano ang ating pinanggalingan. Dahil naniniwala ako na ako mismo, kahit saan man ako dalhin ng buhay, palagi akong babalik at babalik sa Capiz at palagi kong susuportahan ang mga produkto, tao at mga bagay na narito sa Capiz. Dahil dito tayo nanggaling, dito tayo pinanganak, na kaya dapat at dapat lamang na suportahan natin ito. Kaya napakaganda talaga ng street market doon sa pagpunta natin. Hindi ko talaga makakalimutan yung design nandoon. Napaka-artistic talaga ng mga Kapisenyo. Di ba? Yes. Kahit nasa init ng panahon, nakuha pa rin nilang mag-design at mag-effort para lang mapatuwa ang ating mga kababayan.
At isa pa, tignan nyo, makikita nyo sa effort ng Kapizenyo kung gaano nila dinisenyo para sa mga ibang tao na dumadayo pa roon upang makikita nila na dapat talagang kabalik-balik yung kapis. Yes! Talagang mababalik-balikan nila yung kapis, di ba? Hindi lamang sa pagkain, kundi na rin sa mga sa mga pwesto o sa tambayan na makikita nila doon. Talaga namang nakaka-proud na maging isang Kapizenyo. Sana nga araw-araw ganun na lang, di ba? Kahit hindi kapistahan, pero makikita mo talaga sa mga mata nila ay babalik at babalikan talaga nila ito. Yes, talagang babalikan nila iyon. Kahit ako mismo, kung pwede nga lang araw-araw, babalik ako doon. Dahil napakaganda ng tanawin nandoon, napakaganda ng mga disenyo, marami akong natutunan doon. At napakasarap ng mga pagkain, yan talaga yung pinaka-the best sa lahat. Mura na nga, syempre, at mabubusog ka pa. Sa halagang 5 piso, may isaw ka na. Sa 10 piso mo, meron ka ng lemonade. O, saan ka pa makakakita niyan? Sa isaw. Sa provincial park lang. Diba? Kaya guys, palagi nating pakakatandaan na wala pong aswang dito sa Capiz. Pagkain lang na masasarap at magagandang tanawin meron dito. Diba? Yes! Kaya, guys, yan lamang ang aming mga natutunan sa aming pupunta sa provincial park. Naway marami din kayo natutunan at nalaman tungkol sa aming kulturang Pilipino at kulturang Kapizenyo. Hanggang sa muli, guys! Bye!